So yun po guys, ayun magandang araw po ulit sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal kay Krishna, Peking Koreana at kay Sir Paul, Pugong Biyahero. So another topic po yung pag-uusapan po natin. Mula po ito sa upload ni Krishna, May 21, 2026 at ilalagay ko po sa description po yung link ng video po na ito, yung source po ng video. Kung saan nga po andun nga po sila sa bukid, sa sakahan nga po ng kanyang pamilya. Talagang nakakatuwa po kasi talagang marami pong nagko-comments na napakaswerte daw po ng lalaki na magiging kabiyak sa puso or mapapangasawa nga po ni Krishna kasi nga po lahat nga po ng bagay is kaya nga po niyang gawin, mapagawaing pambabae, gawaing panlalaki is kaya nga po niyang gawin. Ibig sabihin balang araw kung magkakaroon na siya ng asawa, so parang hindi na po gaanong mahihirapan pa yung magiging asawa po niya kasi nga po lahat ng bagay is kaya nga pong gawin ni Krishna. So doon nga po sa naging vlog nga po niya, 'di ba? Doon sa bukid is nagluto nga po siya ng bangus po yata 'yon. So sabi nga po ni Krishna na para daw sa mapapangasawa daw niya is nag-practice na daw po siya na magluto. Which is biro lang po ni Krishna po iyon, pero alam ko na half meant na din po yun. At alam ko marami po ang natutuwa dahil nga sinabi nga po ni Krishna po iyon. Pero ang mas biniliban ko talaga yung pagtatabas nga po ng damo ni Krishna. Grabe. Alam nyo guys, napakahirap po magtabas ng damo, especially na napakalawak po ng tinabas po nila at napakainit pa. Masakit kasi yan sa kamay kapag hindi ka sanay, tapos nakakapagod pa, masakit sa katawan. Pero si Krishna talagang kayang-kaya po niya. Hindi po niya alintana ang sobrang init. Hindi po niya alintana ang napakakati po ng mga damo. Ang importante po sa kanya is makatulong nga po siya sa kanyang papa. Ang importante sa kanya is makatulong nga po siya sa kanyang pamilya. At yun doon po ako mas lalong bumilib kay Krishna. Alam naman po natin na si Krishna po talaga is kayang gawin lahat ng mga bagay po. Panlalaki, pambabae, pero itong pagtatabas ng damo po talaga mas lalong nakakabilib po si Krishna sa kanyang ginawa nga po. At alam ko marami pa siyang mga vlogs na darating na alam ko mas lalo po tayong bibilib po sa kanya kasi talagang ipinapakita po niya kung ano ang kaya niyang gawin. At napakaswerte talaga, hindi lang ang magiging mapangasawa ni Krishna ang maswerte sa kanya, sa kasalukuyan po napakaswerte po ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang sa kanya. Kasi nga po talagang ginagawa po ni Krishna lahat ng kaya niyang gawin para makatulong nga po sa kanyang pamilya. Kaya the best talaga itong si Krishna. At alam kong sobrang grateful po ang kanyang pamilya sa kanya dahil nga po nagkaroon sila ng isang Krishna na sobrang mahal na mahal sila at ginagawa ang lahat para sa kanila. At yung marami din po ang natuwa, marami ang natawa din po dahil nga po sa napilit or kumbaga napapayag po niya ang kanyang papa na magsuot nga po ng dress. At talagang siguro itong si Krishna is nagmana po sa kanyang papa kasi talagang kuwela rin po ang kanyang papa, makulit din po. So kaya siguro ganoon din po kulit kakuwela si Krishna. Nakakatuwa lamang po na ganito, di ba? Meron silang kumbaga naisip ni Krishna ang ganitong bagay kahit papaano is merong bago sa ating paningin. At alam ko na marami po ang natuwa at marami ang gusto na magkaroon pa ng ganito o iba't ibang mga klase ng content si Krishna. Napaka-witty ng pag-iisip po niya, napaka-talino na bata. Kaya very good job ka, Krishna. At doon sa bukid po pala nila, 'di ba, napakatarik po noon, napakahirap akyatin, napakainit pa. So meron palang kubo doon na tinutulugan daw po ng kanyang mga magulang kapag gagabihin sila doon. So medyo hindi maganda yung naging kubo po nila doon, pero meron ding isang kubo na ginagawa ang kanyang papa na hindi pa tapos. Sabi ni Krishna na kung gusto rin daw po ng kanyang mga magulang na magstay po doon ng kahit mga ilang araw, mga 3 days, 4 days ganyan. So plano ni Krishna na bilhan ito ng yero or ipaayos or ipagawa itong kubo na ito para kahit papano kung sakaling gusto nilang matulog doon or gabihin sila sa kanilang pagsasaka doon, hindi nila kailangan pang bumaba sa bundok tapos kinabukasan babalik na naman. So mahirap po yung ganoon. So mas okay din po yung ganoon na plano po ni Krishna na pagawaan na lamang ng kubo doon ng kanyang mga magulang para kahit paano kung andun po sila is may matutuluyan sila, may matutulugan ng maayos. Especially na kapag pumupunta daw po ang kanyang mga magulang doon is madalas is dala-dala po nila yung dalawang pamangkin daw po na bata ni Krishna. So mas okay po yung meron silang matutulugan na maayos, di ba? Nang kahit mga ilang araw tapos babalik ka naman sa baba, then mga ilang araw ulit doon, then ilang araw naman balik na naman po sa bukid, ganoon ba? Mas maganda yung ganoon kasi mahirap yung pagka umaga aakyat sa bundok tapos pagkahapon
bababa na naman. So mahirap yung ganoon. So yun po yung iniisip ni Chris na yung safety po ng kanyang mga magulang kasi delikado din po yung kanilang ginagawa. Talagang very concerned po si Chris na para sa kanyang pamilya, especially para sa kanyang mga magulang. Kaya very good job talaga itong si Chris na napakaswerte niyo po, nanay, tatay, buong mahusay family dahil nga po nagkaroon po kayo ng isang Chris na talagang ibang-iba po sa lahat at nakakahanga po talaga siya. So yun naman po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Fita Calexto, "Hi Chris, na ganyan nga gawin mo, mag-isip ka ng magagandang content mo. Lord, bigyan mo po si Chris ng talino para sa kanyang ginagawang naputol, hindi ko napansin. Anyway, yun nga, maganda nga po yung naisip ni Chris na meron pong content na ganito. So kumbaga lumabas yung pagkatalino ni Chris dahil nga po sa naisip po niya pagsuotin ng dress ang kanyang papa. Hindi po natin in-expect yun, di ba? Mula kay Gemma Madridano, ayan, "Ang galing mo talaga Chris, sa sobra wala nang hahanapin pa sa'yo, kaya napakaswerte lang magiging kabiyak mo." Ayan, yun nga po sinasabi ko, talagang napakaswerte po na magiging kabiyak sa puso ni Chris kasi nga po wala na siyang hahanapin pa. Si Chris kayang-kaya po niya gawin lahat ng bagay, mapapambabae man yan o panlalaki, talagang kayang-kaya po niyang gawin. Kaya niya magluto, kaya niya magtabas ng damo, kaya niyang kung basta kayang-kaya po niya. Kaya napakaswerte po ng magiging asawa po niya. Raven Nosa, "Hello Chris, wala kang katulad o ka-arty-arty pag sa trabaho ta lalaki o pambabae. Magka-vibes talaga kayo ng papa mo. Good job, mag-jockey ka. Sobrang init ng panahon ngayon. God bless you, Jackie." Jacket po siguro yata ito. Yun nga, si Chris kasi hindi siya mahilig mag-jacket kahit na napakainit ng panahon. Talagang wala siyang pakialam kasi kung iitim po siya, ang importante po sa kanya is nag-enjoy po siya sa kanyang ginagawa. Geraldine Kaunti, kaya "Napaka-bless ng parents mo Chris, napakasipag mo. Naiingit ako kasi mga anak ko mga lalaki pero walang hilig sa bukid." Ayan. Yun nga, ibang-iba kasi talaga si Chris kahit na sabihin po natin na laking bukid po siya, pero marami naman mga babae, mga dalaga po na laking bukid at nung nagdalaga nagkaroon na po ng buhay or naka-experience na po ng buhay sa city, is talagang ayaw na pong bumalik sa bukid. Kumbaga nagiging maarte na, ganito ganyan. Pero si Chris ibang-iba po siya. Talagang kung ano po siya nung bata pa siya, ang hilig po niya sa bukid is ganun pa rin po hanggang ngayon na malaki na po siya. Talagang hindi po nawawala yung pagkahilig niya sa bukid at yung pagtulong po niya sa mga gawaing bukid po ng kanyang pamilya. Kaya napakaswerte po talaga ng kanyang parents at ng kanyang pamilya sa kanya. Janet Mendoza Galan, ayan, "Sino dito ang sobrang tawa? Grabe ka Chris, buti napapayag si tatay mga pistida. Ganda ng banding yung mag-ama, wala kang katulad talaga, joker din si tatay. Ingat kayo, God bless inyo Chris." Yun nga po, talagang nagbigay po ito ng sobrang kasiyahan din po sa mga viewers yung ginawa po ni Chris na pagsuotin ng bestida or ng dress ang kanyang papa. At nagpapasalamat po tayo kay tatay kasi nga po talagang game na game po siya. Talagang ginawa din po yun para hindi lang mapasaya si Chris kundi mapasaya rin po tayo mga viewers nga po ni Chris Del Akil, "Ang sipag mo Chris at ang bait ng pamilya nyo, bagay sa inyo ang mahusay na apelyido. Sipag lang, pag-upload malaking tulong yan sa pamilya." O nga po, bagay na bagay po sa kanila yung mahusay na apelyido. Kasi kapag sinasabi po natin mahusay, ibig sabihin magaling, marunong, di ba? So magaling naman si Chris magaling siya mag-content, magaling siya mag-vlog, magaling siya makisama sa mga tao, magaling siya sa lahat ng mga gawain. Kumbaga mahusay po siya sa lahat ng mga gawain. Kaya very good job ka talaga Chris Reggie Lasheras, ayan, "Ang galing mo Chris wala kang katulad, kakaiba ka, feeling ang dami na humahanga sa'yo, isa na ako doon. Wag lang intindihin ng mga bashers, viewers mo rin sila, pasalamatan na lang at makakatulong din yun para makilala ka ng maraming tao. Basta laging tama ang gagawin mo, mas lalo kang maunawaan ng mga viewers." So naman po, yung mga bashers naman, nakakatulong din naman po yun sa views. Kaso nga lang po, tao lang din naman sila Chris na nasasaktan din po. At yung iba kasi is napaka below the belt na po yung mga sinasabi. So sana matigilan na rin po ang mga ganoon. Love na lamang po sana hanggat maaari. Ito mula kay Ernesta Kimno, ayan, "Hali na kayo mga Bisaya, panoorin natin ang ating bibilogs para matupad niya ang kanyang pangarap. Mag-marathon tayo, yun lang ang itulong natin sa kanya, tuloy lang ang pangarap dahil ang ganda mo talaga, wala kang artist sa katawan. Yan ang gustuhan namin sa'yo, wala kang tinatago sa pagkatao mo, laban lang sa buhay, God bless." Yun nga po, walang kaarte-arte. Talagang kung talagang kahit na Makati, kahit na
gawaing panlalaki kahit napakainit ay talagang wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya is makatulong sa pamilya at magbigay po ng kasiyahan sa ating lahat. So anyway po, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for now po.